So, ayun guys, nandito na tayo sa kitchen. Realize ko, mas maganda palang gamitin yung aking cellphone dito sa kitchen kaysa sa GoPro kasi mas maliwanag yung lights niya. So, ayan, mag-uumpisa na tayong magluto ng ating sinigang na dorada. Yung itong, parang ano siya, nahugasan ko na yun. 2 pieces, pero hinati ko sa dalawa. Kasi masyadong malaki yung isda. Ayan. Lapit natin na onti yung ano. So, syempre, habang nagluluto tayo, magkukwentuhan tayo. Diba? Gusto nyo ba yun? Diba? Kung ayaw nyo, bahala kayo. Kayo ako nun. So, ayan, papaintin natin yung ating pan. So, ito na naman ang favorite nating pan. Lagyan na natin ng olive oil. Ay, sabihin ko muna pala sa inyo yung ano. So, ito na may normal, yung bawang, sibuyas, kamatis, yung ating bell pepper, nilagyan ko, yung siling, ito pa yung siling berde, ating pang-asim, yung ating espinakas, nagmamadali na. Kasi anong oras na, espinakas, yung spinach, saka yung ating pang-asim. Wala akong nakitang togi sa baba, so ito na lang ating menu for today. So, yun, habang nagluto tayo, magkukwentuhan tayo. Kasi, madami nagtatanong sa akin sa mga previous video ko, wow, parang matawa. Ito, kailangan may ganun, di ba? Para makatatawa. Hindi, before, kasi yung mga previous video ko, nagtatanong sila kung paano daw ba ako nakapunta dito sa Madrid, dito sa Spain. So, ayun, magkukwentuhan tayo para may kabuluhan naman yung ating video, no? Yung habang nagluluto tayo, at least may pagkukwentuhan tayo na alam nyo yun, di ba? Para may iba naman, para hindi kayo umalis dyan sa panonood nyo. Pero bago yun, ayan, kung di pa kayo nakasubscribe, o di ba, yun yung lagi ko sinasabi before. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget, di ba? Ending na agad, outro na agad. Teka lang, napik natin yan. Kita nyo ba yung niluluto? Masyadong malayo. So, ilagay na muna natin tong, ay! May nakalimutan ako, yung pinaka-importante, yung luya. Yung luya natin, ang importante sa lahat. Kasi parang luya. Wait, hindi ko pa nalipit yung pinamili ko. Balitan muna natin ito. Saka yung GoPro ko is puno na, kailangan ko magbura. Yung ang dami kong pinifilm everyday, pero hindi ko naman na-edit. Alam nyo yun. Tignan nyo na lang naman kasi kung napapanood nyo yung mga video ko, sobrang dami ko talagang, parang kulang na kulang yung oras sa akin, sa dami ng ginagawa ko. Yung pag-asikaso sa mga anak mo sa umaga, basta pagising pa lang sa umaga, dire-diretso na yun. Kailangan kong magluto. Hindi katulad nandito yung papa ko. Hindi katulad yung nandito yung asawa ko, siya na yung may toka sa pagluluto, ako lang sa pag-ilis ng bahay, pagdalaba. Pero ngayon, solong-solo ko. Kaya, yun. Pero thanks God, dahil araw-araw nakakaraos tayo sa buhay. So, ilagay muna natin yung sibuyas. Hinaan ko na yun. So, ginigisa na natin yung ating sibuyas. Sabay na rin natin yung luya. Pareho lang din naman ito nung nagsiligang ako ng salmon. So, pareho din ang procedure. At pareho lang din ang ingredients. Lagyan natin yung kamatis. Lagay ko na rin yung bawang. Halo-halo natin hanggang sa maluto na siya. So, yun nga. Nakapunta ako dito year 2010. So, 14 years na ako dito sa Madrid, sa Spain. So, nakapunta ako dito kasi kinuha ko ng mama ko kasi yung mama ko nandito na siya since 20,000 nandito na mama ko. So, yun. So, ang ginawa niyang sa akin, dahil, na ako, hindi na ako pwedeng petisyon, dahil 18 above na ako, no? So, parang 24 years old na yata ako noon.
Parang mga ganon. Hindi ko matanda basta 2010. So, hindi na ako pwedeng ipetisyon. So, ang ginawa is working visa. Yun, working visa. Tapos, dahil above 18 years old na ako, hindi na ako pwedeng ng petisyon. So, ang ginawa, working visa. Kasi si mama, meron siyang na-extrahan. Si Senyorito Armando. Ayan, mega love shoutout sa iyo kung nanonood ka naman ito. Doon siya nag-extra. So, yun yung parang naging employer ko, yun yung naging host ko para kunin ako sa Pilipinas. Siya yung willing na pumirma. Kasi pirma nun pagka working visa, merong employer na willing pumirma sa'yo para makapunta ka dito. Para sa kanya ka mag-work. Kaya nga working visa dito. Ine-extra ni mama si Senyorito Armando. So, sinabi niya na gano'n, gusto kong kunin yung anak ko, ganyan. Dahil nga may family na rin ako at para makatulong na rin sa family ko. Kaya yun, so, yun naman si Senyorito Armando, yun yung pumirma sa akin. So, by pirma, ako nakapunta. So, 2010 ako nakarating dito. Ayun, nag-start ako syempre dahil hindi naman ako marunong mag-Spanish. Kasi normally dito, pag hindi ka marunong mag-Spanish, nag-ano muna ako sa bahay ako nag-start. Doon ako nag-work pa extra muna. Siyempre hindi ko pa naman agad totally makakahanap. Pero parang after 1 month, parang nakahanap na kagad ako ng amo sa bahay ako, interna, stay in. Pero hindi naman talaga totally doon ako nagtagal. Parang 1 month lang, ganon. Tapos nakahanap ulit ako ng amo, ganon. Kasi parang malayo yata yun napasukan ko. So, ayun, teka lang, parang masunog na yata itong ano. Mag-aano tayo ng tubig. Actually guys, meron akong, may video ako noon before, kung i-scroll nyo lang sa aking informative vlogs. Meron akong videos na kung paano ako nakarating dito, saka yung mga requirements ko, kasi ano pa yun 2010 pa yun, so iba na ngayon, alam nyo naman nag-iiba din yung mga requirements, saka yung mga procedure kung paano na ngayon, yung kung paano pumunta dito, gano'n. At saka may nagtatanong din sa akin, yung mga nagko-comment din, nababasa ko na kung paano daw nga pumunta dito, kung meron daw bang agency. Kasi ako, pagkakaalam ko, walang agency na makakapunta ka dito from Philippines to Spain. At pwera na lang kung meron ka nga, may family ka dito. Lagi ko na ba isda? Napakukuluan ko muna, diba? Sure. Sigalagay mo tayo ng tubig. Pakuluan mo natin yung tubig and then saka natin lalagay yung pang-ano natin ito yung patis. Yung ating pang wala. Ay, okay. Diba dahil maliit ako. Ito. Madali lang ito. Takasan na natin yung apoy para mabilis na siya. Nabenta pa. So, yun, nakapunta ako dito by, pirma ng amo, ine-extra ni mama, kaya ako nakapirma. Kasi maraming salamat talaga kay Senyorito Armando. Kasi siya yung naging way, siya yung naging instrument para makarating ako dito sa Spain. Tapos yun, yung mga requirements, meron akong vlog about doon. Kaso nga lang, syempre, iba na ngayon. Iba na rin siguro yung mga requirements. Hindi ko na rin alam totally kung ano pa yung kung requirements na kinuha ko before or ngayon o pareho pa rin. Kasi kami na nga nagtatanong na kung paano daw nga pumunta dito, ano daw ang agency. Kasi para sa akin po sa pagkakaalam ko, wala siyang agency na direct na pupunta ka ng Spain, from Philippines to Spain. Depende na lang yun nga, katulad sa case ko, andito yung mother ko, pag may relatives ka dito, pwede ka nilang kunin. Kung merong silang hindi lang sa petition, kasi pag 18 above, di na yung petition, na working visa na yun, di ba? Or magtuturist kayo. Tapos yung sa akin naman is working visa, kung meron siyang kilala na willing na mag-sign ng documents mo na para lakari yung mga papeles. Kasi yung magiging employer mo, kailangan nilang i-present yata yung mga kanilang parang ari-arian, syempre ganun.
yung mga ano nila para pwede silang umaccept ng tao na magkatrabaho sa kanila. Yung mga ganun ba? Kaya yun, kaya kailangan meron silang kakilala na pipirma, na willing mag-sign sa'yo para makapunta ka dito. Pero kung sa direct na agency, wala akong alam. Kasi nagtatanong din yung mga kakilala ko kung ano daw ba agency. Sabi ko, hindi kasi ako dumaan sa agency. Ginawa ko ng mama ko, yung pinapirma. Sa agency, hindi ko alam talaga. Pero pwede din naman itanong sa pumunta kayo sa POEA or sa mga agency or sa mga government, ano dyan, kung meron talagang agency pa, papunta dito. Pero ako, parang hindi ko alam na mayroong direct. Alam niyo yun. Pero na lang, for example, kung gusto niyo magpunta dito, nasa ibang bansa kayo, mas mabilis or mas madali kasi kapag nasa ibang bansa kayo, tapos magtuturist kayo dito. Unlike na nasa Pilipinas kayo, saka mas malaking gastos yun. Pag galing kayo ng Pinas, bueno, kung meron naman kayong sapat na pera, ganyan, na pwede kayo mag-tourist, pero mas madali yung galing kayo sa ibang bansa, tapos mag-tourist kayo dito. Kaya yun yung aking story of my life, kung paano ako nakarating dito. Kaya yun, maraming salamat sa aking sponsor, kay Señorito Armando. Yun yung pumirma sa akin, sobrang bait. Ngayon wala na siya, nasa ibang bansa na siya, matagal na siyang lumipat na siya ng US yata, sabi ni mama. So, way back pa yun, so matagal na yun, kaya yun ang pumirma sa akin. So, antayin muna natin itong pag kumulo na yung tubig, lalagay natin yung fish, yung espinacas, sa katong, yung sili, and then yung pang-asim natin. Ito pwede na ako nakaraan sayang. Binilisan ko na para madali lang siya. Kumukulo na ang ating tubig. So, ilalagay natin yung ating fish. Gusto daw niya burger, sabi ng anak ko nilagay ko na isda Ito. Prito ko yung isa. Tapos lalagyan na natin ng pang-asim. Buhos ko na kaya ito. Kasi ito yung tinhan nakaraan Inaalang natin yung apoy kasi nilakasam ko para mabilis, sabi ko. Lagay na rin natin yung mga sili. Ba't ba hindi ko iniwa itong? So, nilagay na natin yung yung pimento. Tapos, nilagyan ko na rin yung pang-asim. Lagyan natin ng wait, hindi man yung gama. Ayan, nilagay ko na yung pang-asim. Lagyan natin ng paminta. Tapos, siyempre, seasoning na natin ng paminta, saka ng patis. So, para sa akin, madali na itong lutuin na to kasi nagluto na ako nakaraan. Yung salmon. Kaya, hindi na ako nahihirapan dito. Siyempre, yun lang yung lasa. Kailangan. Mamaya na yung espinacas. Pakuluan muna natin. Ay, namamatay talaga siya. Ngayon, pag kulang yung pang-asim, yung asim niya, idadagdag ko na. Hindi ko naman inubos. Meron pa, natin. Ilaman pa siya. Kasi sumubang naman sa asim. Antayin na natin siyang maluto. So, ayun, kumukulo na siya, guys. Tikman natin yung lasa. Kung ano nang nangyari. Hinaan natin yung apoy. Ganda ng color, no? Haluin natin. Kasi hindi ko hinalo masyado kanina. Sabi ko baka ma-over yung isda. Hindi pa siya masyado. Yung bango pa ganun. Tingnan natin kung anong lasa. Actually, guys, hindi pa ako nag-aalmusal. Sobrang busy, din ako nakapag-almusal. Masarap. Masarap siya. Piling ko tibusin ko. Dagdagan na lang muna natin itong pang-asim. Ay! Yan. Sakay pakinta. Mahilig kasi kami sa maanghang Lalo na ako. Mahilig ako sa maanghang. Saka masarap tong isda na to. So, gusto ko tong isda na to. Kunti pa kasi medyo parang hilaw pa yung isda. Feeling ko lang No? Hilaw pa ba?
Medyo onti pa. Mga 2 minutes. Yan natin ng 2 minutes. Ako lalagay yung espinacas natin, late na natin. Ihuli na natin kasi ma-over siya. Lagyan ko na rin ito, yung pangprito ko. Nilagyan ko na ng asin. Ito. Kasi ito, mamaya. Nagpirang ko ng isa. Pangprito. Tubig. Pituin ko ito mamaya pagdating nila. So, ayan guys, mistap na siya. Tumunog na. So, tikman natin ulit. Bango. Ang bango ng isda natin. So, ako ilalagay yung espinacas. Lalagay ko siya pa nakapatay na. Para hindi ma-over. Sarap. Ang sarap niya. Maluluto na lang to sa init ng ano. Ayan. Yummy! O, diba? Karaoff na naman kami ngayong araw. Maraming salamat sa Diyos kasi sa araw-araw hindi niya kami talaga pinababayaan. Yung akala ko noon na hindi ko kaya pag wala yung asawa ko. Ayun, awa ng Diyos, nakaya ko naman. Diba? So, ayun guys, maraming salamat sa panonood ninyo at sana may natutunan kayo sa video natin for today. Ayan, sa mga nagtatanong kung paano ako nakapunta dito sa Spain. So, ayun po. So, sana na nasagot ko yung mga tanong nyo. At kung meron po pa kayong mga tanong, meron po akong playlist dyan, mga informative na vlogs, na videos sa akin dito po sa channel ko. Pwede nyo pong scroll, makikita nyo po doon yung mga kung ano ba yung paano yung buhay dito sa Spain, kung magkano ba sinesweldo ko dito. So, madami na po akong videos noon about sa mga ganun. Yun nga, yung paano ko nakarating dito, ano ba yung mga requirements. Ayan, sana po makita-kita pa tayo sa next video ko at maraming salamat po sa panonood ninyo. At kung nagustuhan niyo po yung video ko na to, please don't forget to click the bell button and like, share, and comment down below kung meron po kayong mga gustong sabihin. So, maraming salamat po at see you on my next video. Bye! So, ayan, titikman ko yung ating nilamig na ako. Ating sinigang na dorada. Ito siya. Masarap siya. Hindi siya sobrang asim. Sakto lang. Kasi may mga ano na sobrang asim. Yummy!